Ngayon ay makakapanayam natin ng isa sa Pinay na nakatira sa Milan, Italy, apektado rin sa pagpapatupad ng total lockdown dulot ng COVID-19. Kausap po natin ngayon si Miss Melanie Asica mula sa Milan, Italy. So, kamusta po kayo dyan, Miss Melanie? Hello, magandang gabi po. Okay lang po kami dito. Okay lang po kayo dyan. So, ilang taon na po pala kayo dyan sa Milan, Italy? Dumating po ako dito 2006. 2006 po. So, ngayon pong ipinatupad na ang total lockdown dyan, ano po ba ang mga ginagawa ng inyong gobyerno? Meron po bang tulong na pinaabot sa mga residente? Sa ngayon po wala pong tulong kami natatanggap mula po sa gobyerno. So, sarili namin bunot sa pagkain. Pero ang ano lang, dito nga pala, pinalabas ng gobyerno na hindi muna magbabayad ng mga suspended muna, pagbabayad ng mga Bills. Mga bills. Opo, so sagot po nila lahat yung kuryente, tubig po ninyo. Well, hindi po, wala pong sinabi, suspended lang po. So Parang binigyan lang pong allowance? Opo, yung pagbabayad, Okay yung po. pagbalik na namin sa trabaho. Yun ang may ano lang, may kabigat na dahil magdodoble, pero okay lang po. Kahit pa paano ngayon ay wala kaming income. So parang extended lang po yung inyong due date. Opo. So kamusta naman Pero po? wala po kami mula sa gobyerno. Okay po. So kamusta naman po ang ibang Pinoy dyan? May mga kakilala po ba kayo na nagpositibo or under monitoring sa COVID-19? Meron po isang Pilipina na nag-viral po dito na nagpositibo po siya sa coronavirus. Pero hindi po kasalanan niya sa totoo lang kasi ang amo niya mula dito sa Milan, pumunta sila sa Switzerland. So parang kasama lang din po, bitbit lang din po siya ng amo niya, kaya po siya napunta. Stay in po yung Pinay. So, nahawaan po siya kasi yung amo niya, bisita pa rin ng bisita. Siguro yung virus ay galing doon sa mga bisita. Sa bisita Pero po. magandaan, hindi na po kaya ng kanyang employer. Mabuti naman po kung gano'n. So maayos na po ba, naka-recover na po ba itong Pinay na nagpositibo? Hindi ko lang po masabi kasi wala na po akong Balita po. Opo, pero yun lang ang nag-viral kasi yan dito sa Milano eh. Kumalat po yung kanyang video kasi siya mismo ang nag-video sa sarili niya. So ano po sa tingin ninyo yung dahilan ng biglang pagtaas ng bilang ng kaso dyan? Kasi nasa 30,000, 32,000 na po ata yung bilang, and then libo na rin po yung mga namatay. Ano po sa tingin niyo yung dahilan? Sa palagay ko po kasi noong March 8, natiklara po yung gobyerno ng lockdown, pero 46 lang yung noon ang nag-lockdown. So nagpanic yung mga sa Milan, yung mga tao ng Lombardia, nagsiuwi doon sa kanilang probinsya. So para sa palagay ko yun ang naging dahilan kasi siguro yung Nagpanic po. Nagpanic po ang mga tao. Opo, nagsiuwihan sa kanilang probinsya. Siguro sa palagay ko lang naman, yung mga infected na mula dito sa Lombardia, dinala pumunta sa kanilang probinsya, kaya Kumalat po. Kaya ang nangyari po, buong Italia na po ang nag-lockdown ngayon. So, totoo po ba na karamihan po sa mga positibo ay mga matatanda po? Yes po. Matatanda po. At saka, yun ang madaming namatay dahil actually may nakausap nga akong kaibigan na nurse. Ipiniliwanag niya yung mga age ng 70 to 90. Pag dinadala daw po dun sa ospital, ay bumababa agad talaga yung oxygen. Bumababa na po yung oxygen. So, may problema na po sa respiratory. So, Miss Melanie, tanong ko lang din po kung, syempre ngayon po ay naka-lockdown na po kayo. Paano po yung sa employer ninyo? Ano po nga po ulit yung trabaho ninyo? Ako po ay operay po at saka yung sa domestic po. Sa domestic po. So, Sa bahay. sa bahay po. So, paano po? Mayroon pa rin po ba kayo natatanggap na sahod mula sa employer ninyo kahit na suspendido lahat ng trabaho po ninyo, yung gawain po ninyo dahil sa lockdown?
Yes po, kapag dito po kasi sa Italy, kapag regular ka sa trabaho, binibigyan ka nila ng yung pergi na tinatawag. Kung katulad sa amin na regular kami sa trabaho, may yung pergi, yung sa vacation leave, doon nila kinukuha yung para may pagdating ng swelduhan, mayroon kaming pera. So wala naman po masyadong problema, hindi naman po nahihirapan. Tungkol naman po sa mga groceries po, yung, totoo po ba yung balita na nagpanic buying na po dyan at inuna daw po yung mga pasta? Noong unang araw, nagkaroon ng panic buying. Pero noong kalaunan na ngayon, ay wala naman dahil ang gobyerno po ng Italia nagtigala po na hindi po sila ang mga alimento, yung mga nagtitinda po ng pagkain, yung mga supermarket, hindi po yan magsasara. Kaya open po yan araw-araw. Araw-araw po. Kaya wala dito ngayon, normal na, basta ang ano lang dito, pipila ka lang talaga ng pagkanda haba-haba dahil ipinapatupad dito yung 1 meter distance. 1 At saka meter yung distance. pagpasok mo sa market, ay limitado yung tao sa loob. Eh yung transportasyon naman po kasi dito po sa Pinas ay sinuspindi na lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. So papaano naman po ba dyan? Sinuspindi din po ba? Papaano po yung mga nagko-commute? Dito hindi pa rin. Meron pa rin kaya siguro nga isa rin sa palagay ko yan at detail ng patuloy pa rin ang pagtas. Dahil meron pa rin mga pampublikang May mga patuloy pa rin po yung pagbiyahe. Dahil lang ang iba naman pong mga amo ay nagpapapasok pa rin eh. Hindi lahat talagang wala talagang yung iba may mga trabaho pa, may mga amo naman nagpapapasok pa, may mga amo naman na hindi na talaga pinapasok ng mga katulong. So hindi pa rin po masyadong nasusunod yung patakaran na total lockdown. Hindi po. Ang ano lang dito ng gobyerno, yung mga walang gagawin, importante sa labas, manatili sa bahay, pinapayagan lang dito lumabas ang mga tao yung pupunta sa trabaho, pupunta sa supermarket, mamimili at saka pupunta doon sa pharmacy. So paano po, Miss Melanie, ang kalakaran pag halimbawa lalabas po, may gagawin po, may bibilhin po. So paano po ba yon? Kasi lalo na't may lockdown. Yes, meron po dito, may papel yung tinatawag na auto certification, yung every time na lalabas ka, kailangan may papel ito po, ganito po. Ganyan po. So saan po ninyo hinihingi ang authorization letter? Idina-download po yan sa Ministerio del Interno. Kailangan pa po ba ng pirma dyan? Para po... Yes po. Yan, every time na lalabas po kayo, kapag nakontrol po kayo ng pulis, yan po ang titingnan. Dahil kung ano lang ang gagawin nyo sa labas, dapat yun lang after, bawa pupunta kayo ng trabaho, din after ng work, ay sa bahay na agad. Dahil kapag once na nalaman ng pulis na nagsisinungaling kayo, or wala kayong dala niyan, pag may magmumulta po kayo ng 206 euro at saka 3 buwang bilanggo. May mga Pinoy na po ba dyan na pinairal pa rin po yung katigasan ng ulo na sa pagpapatupad nga po ng quarantine kasi minsan hindi na iiwasan na sinuspindi na yung trabaho, ending ang mangyayari katulad po dito, nagpa-party-party pa din minsan na sinabi magstay lang sa tahanan. So meron po bang mga insidente na ganyan kung sana mga Pinoy ay nagtitipon-tipon? Yes po, meron na pong nasampulan dito. May nasampulan na po. Kumalat po sa dyaryo ng Italia, ng Milano. May 10 Pilipino na nag-fiesta sa bahay nila. Ayun, may tumawag na kapitbahay siguro dahil syempre pinagbabawal talaga yung gobyerno ng Pinoy. Matitigas din ng mga ulo ng mga Pinoy, kaya ayun, nasampulan sila. Nasampulan. Magkano po ang binayad? Ang multa? 206 po bawat isa at saka 3 buwan na kulong po. Nakulong na po ba sila? So 3 buwan pa po yung kulong bukod pa po yun sa multa? Ayun po sa report, sa dyaryo po. Ayun po yun sa dyaryo po dyan. So $200 ay euro, mga nasa kulang-kulang 10,000 po ba ito? More or less? More or less.
sobra po, opo. Opo. So, Miss Melanie, may mga kamag-anak rin po kayo dito sa Pinas. So, nakakapag-connect po ba kayo sa kanya? So, kamusta naman po? May halo pa rin po bang pangamba sa mga kamag-anak po ninyo na nakatira dito sa Pinas? Siyempre, hindi po natin maiwasan yan ng pangamba dahil buong mundo po yung virus na to. Pero ang sinasabi ko lagi sa mga kapatid ko dyan, lalo na sa Laguna, na sumunod na lang sa protocol ng gobyerno dahil para rin sa kanila yan, para maiwasan yung katulad na nangyari dito ng sobrang pagdami ng infected ng coronavirus. Yes, ayan. Maraming salamat po, Miss Melanie. So, Miss Melanie, papaano po yan kung halimbawa po, gusto po ilang araw po nga po ulit yung lockdown na inilaan ng gobyerno po ninyo? Actually po, simula po yung lockdown dito ay noong March 8. Pero yung total lockdown po ng Italia ay March 11 hanggang April 3. Hanggang April 3. So, mauuna po yung Italia, no? Kasi dito po sa Pinas hanggang April 12 or April 15 po ata yung pinatupad na total lockdown. So, sa tingin po ninyo, paano po kaya ito? Sa tingin niyo po, sa loob po ba ng isang buwan na yun ay makakaya ho kaya dyan sa Italia na araw-araw 300 yung kaso ng bilang ng namamatay? Sana po, pero hindi ko masabi dahil ngayon ay patas pa rin ang patas ang tulad So may pangamba pa rin po kayo? Kahapon lang 27,000 lang. Ngayon umabot na ng 32. So kung patuloy pa rin tatasin to, hindi ko lang din masabi kung kakayanin ng gobyerno na baka sa palagay ko, extend pa rin itong lockdown kung patuloy pa rin natataas ng mga nagpupositibo ng coronavirus. Yes po. Yun nga po, marami po ba dyan mga Pinoy na labis po yung takot? Katulad po dito sa Pilipinas, marami pong mga nagpapanik na. So, dyan po ba nararamdaman po ba yung panic, yung takot sa mga tao? At saka kung papaano po ninyo nililibang yung mga sarili ninyo ngayong isang buwan po yung ayan pong lockdown dyan sa Italia? Dito sa Italia, hindi kami nakakaranas ng makikita mo nga sa mga kaibigan namin na problema nga dito nagsisitabahan dahil bawal na lumabas, walang exercise, kaya makikita mo puro pagkain ang makikita mo, kaya magtansipagtabahan. Wala kasi kami dito wala kaming, alam mo yung pangamba na magutom. Lang kami, importante dito ay sumunod lang talaga kami sa gobyerno. Kung sinasabi ng gobyerno manatili sa bahay. Yes po. Bawal ang pasaway dito at malaki ang multa. Nagbumulta po. So, paano naman po yung mga undocumented Filipinos OFWs po natin dyan? Paano po kaya sila? Yun ang nakakaawa dahil sa certification na to, maraming pakalagad kasi ng mga pulis. May posibilidad na ma-deport sila. Kaibigan namin na walang papel, talagang pinapayuhan namin na manatili talaga sa bahay. At hirap yung mahirap, alam mo yun, yung mahirap ma-deport. So, paano? Miss Melanie, paano naman po yung kalagayan niya kung syempre undocumented po nakakakain naman po ba? May sapat naman po ba na pera para matugunan? Kasi syempre hindi po siya basta-basta makapaggala So paano po kaya iyon? Yung siya makakakuha mismo ng pangangailangan niya, basic needs. Ngayon hindi po siya makakakuha ng authorization letter. Dito po sa Italia, hindi kami kapag may mga kaibigan kaming mga undocumented, tinutulungan po namin at saka sinasabihan namin kung anong dapat o ano ang hindi dapat. At saka hindi po kami nagtutulungan po kami dito. Yung mga kaibigan namin walang papel. Talagang, kung sa pagkain kasi wala naman ang pagkain dito hindi naman, alam mo yun, tayo na nga lang mga Pilipino dito, dapat natutulungan. Yes po. Miss Melanie, sino po ba ang kasama niyo dyan? Buong pamilya po ba kayo dyan? Or mga kapwa Pilipino lang din po? Tatlo kami dito. Yung kapatid ko, ayan. Ay, yung kapatid niyo po. Hello po. Hello po from the Philippines. Asawa niyo po.
Po. Asawa niyo po, Dito. Italiano po. Opo. Italiano po. May anak na po ba kayo, Miss Melanie? Wala po, wala pa po. Wala pa po. Ayan, ang bongga ni Miss Melanie. Lang ay manood ng TV, TV lang po. kwentuhan. Yan na lang. Ayun po, ayun libangan po ninyo manood ng TV. Kasi ngayon po nagba-viral din po yung mga videos po dyan sa Italia na kung saan mga lumalabas na lang po sa bintana. Totoo po ba yung mga eksena na yun na parang Yes, sa po. bintana na lang po nagkikita-kita yung mga magkakapit-bahay? Opo. Opo, noong March 15 po, may nag-message po yung panalangin na lumabas sa parades kasi para ibigay yung suporta ng mga sa mga frontliners. Frontliners po. Yung paglabas na tapos kinakanta yung national anthem ng Italia. Alam mo yun, alam mo yun, ang mensahe doon ay virus ka lang, tao ka. Yes Yun po. Ang ganda po. Virus ka lang, opo. tao kami. Kaya yung ano nga ng Italia, Andra Tutto Bene, lahat ay magiging okay. Yung alam mo yun, yung pinapalakas na ang loob. Opo, walang hindi kakayanin sa kabila po ng ikalawa na po ang Italia sa may pinakamataas na rate ng at kaso ng COVID-19. So, ayun, mag-iingat po kayo dyan palagi, pero bago po magtapos itong panayam namin sa Miss Melanie, meron po ba kayong mensahe dito sa Pilipinas, sa mga netizen, sa mga Pinoy, sa mga Pilipino na nagrereklamo na may mga sarili-sarili nilang opinyon, mga nang babash sa gobyerno? Sa tingin niyo po ba, ano po ba ang dapat talagang gawin? Kasi katulad po niyan dyan, matindi na po yung nangyari. Nang sa gayon ay dito sa Pilipinas, hindi na po maulit. Ano po kaya yung lesson na may ibabahagi niyo po sa amin dito sa Pinas? Siguro ang sabi ko lang dyan sa Pilipinas, sumunod na lang po tayo kung anong pinapatupad at protocol ng ating gobyerno. Para din naman sa ating buhay yan. So, mas maganda ng mag-lockdown agad para hindi na pumalat dahil mahirap, sobrang hirap kapag dumating yung time na huwag naman sana, katulad ng mga nangyari sa Italia, umabot ng 32,000. Pero alam naman po natin na ang Pilipinas ay nahirap na bansa lang. Kung ang Italia ngayon ay nahirapan din sa Yes, tama po kayo dyan. So, kailangan po natin makiisa. Disiplina lang po sa sarili at saka kooperasyon yun lang ang kailangan para hindi na po dumami ang magpositibo po dito at saka para mapabilis po ang pagsolusyon ng problema at saka iwasan na lang po muna natin yung politika. Kailangan po natin ang pagkakaisa. Ayan, ang mensahe ni Miss Melanie. Ayan, disiplina at pagkakaisa. Wag daw po muna pumilitiko. Ayan, maraming salamat po Miss Melanie mula sa Milan, Italy. Ayan mga kabante, narinig natin ang panig ng isang Pinay na nagtatrabaho sa Milan, Italy tungkol sa kanyang sitwasyon doon mismo sa ipinatupad na lockdown sa buong Italia. Ayan, maraming salamat po again, Miss Melanie. Mabuhay kayo at palagi po kayong mag-iingat. Siyempre mga kabante, tutok lang kayo dito sa mga mainit na balita at breaking news dito sa ating Bantay COVID-19 ng Abante Tonight at ng Abante News Online. Ayan, muli ako po si Rona Ronda para sa Abante TV at sa Bantay Corona 19, nagbabalita mula dito sa aking tahanan sa Bulacan.